Kasong libel si Representative Ace Barbers ng ilang social media influencers sa Quezon City Prosecutor's Office ngayong Merkules, March 5, 2025. Kabilang sa mga nagsampa ng kaso, sina Dr. Lorraine Padoy, Attorney Trixie Cruz Angeles, Crisette Chu, Kathy Binag, Joey De Vivre, MJ Kiambao Reyes, Mark Anthony Lopez at iba pa. Nag-ugat ang reklamo matapos akusahan ni Barbers ang grupo bilang mga narco-vloggers at may koneksyon umano sa Pogo. Mga paratang na mariing nilang itinanggi. Ayon sa kanila, walang basehan ang mga pahayag ng kongresista at labis itong nakakaapekto sa kanilang reputasyon at kabuhayan. Dahil dito, naghain sila ng kasong libel para ipagtanggol ang kanilang pangalan at pananagutin si Barbers sa kanyang mga alegasyon. Ano maging epekto po nito sa mga kasamahan po ninyo since kayo nabansagan po ng North and Togo? Siyempre may kasama na diyang pangamba, sleepless nights. Siyempre nag-aalala sa mga kamag-anak, sa mga pamilya, sa lagay namin, sa mga trabaho ng ibang mga nandito, and as well to our social media accounts. May iba sa amin na monetized yung social media. May danger na matanggal pagka may fake news. So, ito nga po yung pagkoconnect na walang kabasihan talaga. Ito ay isa sa mga basihan para dun sa pag-file ng kaso ngayong araw na ito. No, yan. Tuluyan talaga ninyo para nga matatapos ang kayabangan ni Barbers. Imagine ba naman, tinatawag kayo ng mga narco vloggers at mga pugo vloggers, ng mga pugo. Tangina ka, Barbers, kinukunik mo talaga ang mga vloggers. Ngayon, magharap ka ng ebidensya, sa sinampa nilang kaso sa'yo. Tapos may nakikitang interview mo. Wow, ang galing-galing mo. Hinaharas ka daw. Nagsasampa daw ang mga vloggers na to, itong 37 vloggers, dahil takot. Talaga namang takot. Takot silang pupunta dyan sa TRICOM ninyo. Dahil kayo ang mga hari. Pag hindi nasusunod yung gusto ninyong sagot, ipapakulong ninyo agad. Ikukulong ninyo dyan sa kongreso. Pero naisahan kayo. Imbes na magpunta dyan sa inyo, sa tuwadgong ninyo, sa House of Representatives, nagpunta sila sa Supreme Court. Di naisahan kayo. Ngayon, haharapin mo itong patong-patong na sinampa nilang kaso sa'yo by Barbers. Nagpapasabog ka pa na panghaharas daw itong ginagawa ng mga vloggers na kasuhan siya. Iiyak ka na? Umiiyak ka na ba, Barbers? Ngayon, nalalaman mo na ang salitang harassment. Pero pag kayo ang nanghaharas dyan sa kongreso, pag kayo ang nag-imbestiga, lalo na yung nagsisiga yung mata ni Paduano na ang galing magsasalita ng iko-contempt, pag kayo ang manghaharas dyan ng mga resource person ninyo, okay lang. Ngayon, sasabihin mong hinaharas ka. Anong panghaharas dito? Ilabas mo lang yung ebidensya mo. Ikaw kasi ang fake news Dahil, bakit Barbers? Bakit mo nagawa to? Na nagsasabi ka ng mga pugo vloggers, mga mga suportado daw ng mga pugo, itong mga vloggers, at saka narco vloggers. Grabe wala kang ebidensya, Barbers, at nagpalabas ka ngayon, Bumahag ba yung buntot mo na ngayon dahil sinampahan ka na ng kaso ng mga vloggers na to? Dahil akala nyo, kaya nyo na lahat. Akala mo, Barbers, untouchable ka na. Tingnan nyo ang ginagawa ninyo ngayon kay kay Colonel Grijaldo. Ilang buwan na siya nakakulong hanggang ngayon sa kasalanang dahil lang hindi siya sumusunod sa utos ninyong sagot. Kinukulong nyo ng ganyan. Mga mukha ninyo, mga putang ina ninyo. Kaya mapaputang ina talaga kami sa inyo, Barbers. Dahil kayo ay sahuran namin. Sahuran kayo, lumalamon kayo ng pira ng mga taxpayer. Tapos ganito ang ginagawa ninyo sa mga resource person na iniimbita ninyo, hinaharas ninyo.
Ngayon, alam mo na ang salitang harassment. Ikaw na rin ang nagsasalitang hinaharas ka nitong 37 vloggers na nagsasampa ng kaso sa'yo. Anong panghaharas dyan? Dito kayo magharap-harapan. Patas ang harapan dito. Hindi dyan sa tuwadkom, sa Congress, na kayo ang umaastang hari. Sa inyo kayo lahat ang masusunod. Sa kurti kayo magharap-harapan ng patas, barbers. At ito pa, may naririnig pa kaming isyu. Totoo ba yung asawa mo may mga utang? Magkanong utang ng asawa mo, barbers? At totoo ba, barbers, na sinusuka na kayo ng mga taga Surigao? Surigao nun? Alam ko, barbers, ang ano mo doon, karakas mo doon sa Surigao, barbers. Tanawa gajud ang mga naong ng mga taga Surigao nun ba, barbers? Tanawa gajud ba kung nagkagusto ba gajud sila sa inmo? Hindi ka na nila gusto, barbers. Yan ang tandaan mo. Marami nang nasusuka sa'yo. Nalalaman na nila ang mga kagaguhan mo. Kaya na ngayon, nagyabang-yabangan ka. Tuluyan nyo talaga itong hinayupak na to. Dahil gusto ni Barbers kontrolin tayo eh. Gusto niyang maghingi na ng maglagyan ng prangkisa, ng may batas na. May batas na naman tayo eh. Di ba may libel, may libel case na. Ito nga, masasampahan ka na by Barbers. Tapos gusto mo pa talagang gumawa ng batas na para kontrolin kami, patahimikin ang freedom of speech ng mga taong bayan? Ay putang ina ka. Ano ka, diktador? Sino ka? Kaya ka mo, mga taga Surigao nun didon, ibagsak gajud ni Ijo itong si Barbers na ito. Adyaw na gajud ka mo pagbuto kay Barbers. Tanawa ni Ijo sa record nitong si Barbers, kung ano ba gajud ang ginagadya ni Ija didon sa Ijo. May maradyaw ba siya na ginawa didon? May maradyaw ba nagibuhat si Barbers didon sa inyo, mga taga Surigao nun? Adyaw na kamo pagpatunto kay Barbers. Adyaw na ninyo ibuto ito. Ganito yun. Sinusuka ka na, Barbers, ng mga taga Surigao nun. Hindi mo ba alam yun? Siyempre, sa bagay, akala mo kasi hari ka. Kaya naghiru-hiruhan ka. Gusto mong gumawa ng batas. Ano kayang batas ang gagawin ng... Sa tingin ko, bubo ka naman eh, Barbers. Ano bang batas ang gagawin mo pa? Di ba may libel na tayo? May batas na eh. Kung totoong nagsasabi ng mga fake news ang mga vlogger, kupal ka, magsampa ka ng libel. Yan ang batas natin. Huwag mo nang abusuhin, na gusto mo pa kaming kontrolin, gusto mo kaming patahimikin. Bakit? Gusto mo pang magpapaalam kami sa Congress kung gagawa kami ng contempt namin, kung gagawa kami ng vlog namin? Yan ba ang gusto mo, Barbers? Putang ina ka, sino ka? Langhiya ka. Kaya sana matuluyan ka na nitong patong-patong, maraming kasong sinampa sa'yo. Kailangan ilabas mo yung sinasabi mong narco-vloggers at mga funded ng Pogo, itong mga vloggers, Ilabas mo, Barbers. Dahil walang hiyaan mo, naisahan ka na ngayon. Naisahan ka na ngayon sa kawalang hiyaan mo. Akala mo kung sino ka, akala mo untouchable ka. Tang-ina ka, wag mo kaming patatahimikin. Walang batas na nagsasabi na kontrolin ang freedom of speech ng tao. Nasa batas yan. Lahat kasi ng nasa batas, nilalabag nyo na, mga tuwadkom kayo, mga putang ina kayo. Ito pa ang para sa iyo, Barbers. Putang ina ka. Yan ang... Kahit Supreme Court nagsasabi na ang pagmumura, ang putang ina, ay hindi libelous. Isa yan na salita na out of frustration. Sa panggigigil namin sa inyo, sa galit namin sa inyo, kaya makapagputang ina kami sa inyo. Bakit, Barbers? Pinagtripan mo itong mga vloggers. Bakit hindi ka magtawag ng investigasyon sa nangyayari ngayon ng mga kriminalidad? Yung mga krimin, na mga rape na nangyayaring patayan.
yung mga pagtaas ng presyo, kung sino ang pasimuno yan, kung mga smuggler. Bakit hindi nyo yan imbestigahan yung mga smuggler? Mga sindikato dyan sa Pilipinas. Ang inaatupag ninyo, putang ina kayo, tong pagdiskut sa mga Duterte. Duterte, ang lahat ng mga vloggers na pro Duterte, gusto nyong patahimikin. Pero yung mga bayaran na mga trolls, na mismo si Marcos Bangag umaamin na may mga bayarang trolls siya na mga vlogger. Yan ang hindi mo pinatawag. Ang pinatawag nyo lang dyan, puro mga pro Duterte vloggers. Kitang-kita, barbers, yung ginagawa mo, na gusto mo lang talagang gipitin ang lahat na nakadikit sa mga Duterte. Tingnan mo, ngayon, ang ginagawa nyong impeachment kay Sara Duterte. Putang ina kayo, lumalamon ka ng mga pira ng mga Pilipinong mga taxpayer, tapos ganyan ang gagawin mo sa amin? Isa kang putang inang kupal ka. Lumayas ka dyan, sana hindi ka na mananalo. Sana hindi na ka naibuto ng mga taga Surigao. Hoy, mga Surigao nun! Sa Surigao Norte, huwag nyo nang iboto itong barbers ninyo sa susunod na eleksyon tong hayop na to.